Good morning Philippines and good morning all over the world sa mga tayo ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga tayo ng kontinente, mega love shoutout, this is Kuya SMB Vlog. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-Dads Friday, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, ating pag-uusapan, nasa inyo na po yan kung maniniwala po kayo. Totoo po ba para sa inyo na si JJ ay mukhang pera? So alam naman natin mga ka-idol, kagabi lang nasagap na latest issues about kay JJ na si JJ daw ay mukhang pera. Maniniwala po ba kayo doon? Please comment section below. Alam naman natin, doon nagbase. Simulat sa poll, noon hanggang sa ngayon, alam naman natin si JJ ay hindi humingi ng pera. Kay Daddy Frankie, kumpara naman natin kay Ansing. Yes, nandun yung point na naman tayo nangangailangan ng pera. Kuya SMB, kung sino man po dyan kayo sa mga viewers ko ngayong umagang premiere ko, lahat tayo nangangailangan ng pera. Pera is the key. Kung anong gusto natin bilhin, kung anong gusto natin kainin. So ang point ng karamihan, bakit naging mukhang pera si JJ? Wala naman kaming nakitaan na bahid na naging grounded na totoong mukhang pera si JJ. Hindi katulad kay Ansing, kada segundo, kada minuto, every utos ni Daddy Frankie, lahat ng mga aktibidad na ikakaayos kay Oliver, si Ansing may katumbas na salapi na laging humihingi kay Daddy Frankie. Kung ito'y hindi makahingi kay Daddy Frankie, ay nako, doon siya kay Oliver, nandadali at nanyayari. Ang point ni Kuya SMB mga ka-Daddy Frankie, sa opinion po ninyo, naniniwala po ba kayo na si JJ ay mukhang kwarta or salapi? Dahil para sa akin itong mga ka-idol, wala pa akong narinig mula sa bibig ni JJ na nag-mention siya about kwarta. Nag-request lang po siya na bilan siya ng gulong-gulong po ba yun or sidecar ng tricycle para in case kung magamit. Magamit. Niya punto por punto siguro, pwede mamasahero, pwede kung ano-ano man at in case of emergency. Kung halimbawa kung dalhin si Oliver sa hospital, may masasakyan. Ayun po ang point ni JJ. While during the live of Daddy Frankie, nung nakaaraang araw diba, sinama siya, in-interview siya about sa nangyari nga sa pagkuha ng hollow blocks ni Ansing na hindi nagpaalam. Na akala ni Ansing na confirm na yung usapan nila na hindi matutuloy ang paggawa ng bahay ni Oliver. Pero hindi ni expect ni Ansing na yung pala kung usapan pa lang kung hindi matutuloy. Ang problema kay Ansing, kinonfirmed agad na hindi na talaga matutuloy. Kaya kumuha siya ng hollow blocks at semento, dalawa. So alam naman din ng karamihan na nangyari po doon ay kasama pa lang ang kanyang asawa mga ka-Dads Frankie sa paghahakot. Ay, grabe naman. Sana naman the husband of Ansing, sana naman hindi naman lahat, nandun yung point na hindi tayo
lahat ng bagay, nasusunod natin ang ating asawa. Kapag alam naman natin, kung mali ang ginagawa, wag naman tayo sumunod. Kasi alam naman natin, di ba? Mahal ng asawa si Ansing. Kahit nga si Daddy Frankie, napapaniwala how much more ang asawa. Di ba? Totoo po ba? Ganun lang po doon ng mga ka-idol. So lahat, sabi pa nga, ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Totoo po yun. Tsaka walang magnanakaw na umaamin. Walang magnanakaw na umaamin. Hindi akong kumuha niyan. Pero alam, kahit hindi ka magsalita, halatang halata, the way sumagot, tsaka yung mata mo, mga ka-idol. Yung mata. Ako doon lang ako tumitilig sa mata. Ako sabi, sinong kumuha ng ano? Ay, hindi ako. Pero, tingnan mo yung mata. Titigan mo yung mata yung tinatanong mo. Kapag hindi makatitig sa'yo, yun ang nagkuha. Kasi malakas ang kutob natin, mga tao. Na kung sinong kumuha talaga. Halimbawa lang. So, yun po, mga Kadadis Frankie, na sa issue na ito po, na nangyari kay Ansing na pati si JJ nagkaroon ng issue na what I mean, mukhang pera. Para po sa inyo, para sa pag-test observation ninyo kay JJ. Yes, doon yung point, si JJ may vicious. May bisyo. Lahat naman tayo may bisyo. What I mean, may hobbies. Pag-iinom, kapag patay oras, alam pa naman magmumpok tayo sa gilid. Nandun yung point na may bisyo tayo, na gagawa tayong paraan malibang man lang. Lalo yung mga single. Okay sana kung yung mga may mga asawa, Kaya kung walang asawa, makubit. Ang Tagalog makubit. Ganun ang tawag doon. Basta rin, honey my love. Pwede maka-score. Yun. Ayaw ko. May rigla ako. Gawin talaga. Paano ko nagkaroon ng rigla? Senior ka naman. Di ba? Anong irarason? Di ba yung mga ganang eksena? So yung po mga ka-idol, para po sa akin, kailangan ba natin isigaw? Kailangan ba natin sabihin? Ayan! Si Victor Wood, Victor Neri, ay mukhang pera yan. Di ba? So, ang best lang doon kay JJ, nag-aantay po siya sa bigay. Hindi po siya humihingi. Kasi kung para sa akin, kung mukhang pera si JJ, sinasamantala niya si Daddy Frankie. Yun na lang po dun. Sinasamantala niya si Daddy Frankie na manghingi kung ano-ano. Bilan mo naman ako ng ano-anong mga alak doon sa kanilang lugar. Ganun po manghihingi, pambili ng alak, pabili ng sigarilyo. Yun lang din po, doon na lang po tayo magbase. So, yun po na maraming against na hindi sila naniniwala talaga na mukhang pera si JJ. Sa kadahilanan, dahil hindi nila ito'y nakita here in the social media na during the video sa pag-vlog ni Daddy Frankie na nanghingi si JJ pambili ng sigarilyo, pambili ng alak, di ba? So, ganun lang po doon. So, hindi naman, again, ulitin ko po, lahat ng tao nangangailangan ng pera. Iba nga, pumapatay to earn money. How much more kung himingi lang? It's a very easy. So, ganun lang po doon. Yung point ni Kuya SMB, mga Kadadis Frankie, na kung mag-base tayo sa pagkatao ni Oliver, Oliver is si JJ, kumpara doon kay Ansing, dito na ako kay JJ. Kasi si JJ, walang word na mapagsamantala, nag-aantay. Nag-aantay at sumusunod kung anong sasabihin ni Daddy Frankie. Yun lang po doon. Pero si Ansing, ora-orada, hindi marunong mag-antay. Kung ano ang desisyon ngayon, kung ano ang kung anong nasa isipan niya, susundin agad. So it means para sa akin si Ansing may
problema din sa isipan. Hindi lang si Oliver po. So, stress din yan si Ansing. Ewan ko kung ano na yan sa buti hindi nagwawala. Stress din si Ansing sa aking pananaw. Yun lang po doon. Kasi kung hindi yan stress mga ka-idol, kung walang problema yan sa pang-iisip si Ansing, ay nako, hindi ganyan pang ugali papakita kay Daddy Frankie. Dahil word yung hiya, umiiral po. Umiiral yung hiya. Baka lagi tuloy yan mag-react. Don't worry, wag kang ganyan, Daddy Frankie. Ako na bahala po sa aking kapatid. Pasalamat na lang po ako dahil nandyan ka, ginabayan niyo po. Basta malapit lang sa akin si Oliver, Daddy Frankie, walang problema, gagabayan ko po siya. Punto por punto. Kung mayroon ako, magbibigay ako. Kung wala akong magagawa, Daddy Frankie. Alam niyo naman, yung trabaho ng aking asawa, insakto lang din para sa aming pamilya. Dapat yan yung kasagutan ni Ansing. Siguro kung ganun kasagutan Ansing, si Ansing ang mabibilhan ng motor na malaom-laom. Siguro kapag during the live of Daddy Frankie, maraming magpapalipad ng mga palipad. Galing sa mga viewers natin. Kasi maraming natutuwa na may ganung palang kapatid na kahit naghikahos na, nahihirapan pa sa buhay, pero tumutulong pa rin. Pero sa pinakita ng video kasi, pinakita ng, nasimulan kasi pinakita ng video na pinapabayaan si Oliver sa kulungan ng how many years, parang iba naman, doon sila nagbase. Doon sila sumukat na, bakit napabayaan nila si Oliver? Ang tagal-tagal ng panahon, hindi man lang walang malang may naggabay na kapatid, walang malang makipag-coordinate sa barangay official to DSWD, kahit paano, hindi makaranas lang ganung kahaba na pagtitiis na sa kulungan, lamok, gutom, at init ng panahon, init ng katawan dahil walang ligo in 20 years, mga ka-idol. Doon sila nagbase mga ka-idol, na kung kailangan bang bigyan ng gift si Ansing. Kasi si Ansing, magaling siya mag-explore ng mga salita. Na maengganyo ka lang. Si Daddy Frankie nga, engganyo si Daddy Frankie nga, engganyo. Actual, how much sa mga tao dyan? Kaya, ayun po mga ka-idol, ang iba, 50-50 na doon. Si Oliver nga, napabayaan niya ng 20 years. How much more? Plus, pinapakita pa ni Ansing na ganun ang attitude na hilig manghingi. Hilig manghingi. Gusto niya nga manghingi siya, mabibigyan siya agad. Wala pa word na hiya, wala siya. Wala siya word na hiya. Kung anong sasabihin, yun. Tapos, lagi niyang rini-reason, marami naman subscribers si Daddy. Anong connection sa subscribers sa ginagawa ni Daddy Frankie tulong kay Oliver? Ewan ko anong nasa isipan ni Ansing. Ganun lang po doon mga kaidol. Yung po ang nakikita ng mga supporters kay Ansing kung bakit sila wala nang gana magbigay. Kung hindi ko, like kay JJ, ngayon lang sila napansin niya ni Daddy Frankie si JJ dahil nga busy to sa trabaho. Nang nakilala ni Daddy Frankie si JJ, parang naibutan ng tinik si Daddy Frankie. Kasi siguro mas maganda dito ako magtitiwala alang-alang sa kay Oliver, kakaayos ni Oliver, kaysa doon kay Ansing. Kasi dito, nag-aantay at sumusunod ng utos. Pero si Ansing, laging may request. Lahat na ng mga bagay request. Ang ginagawa ni Ansing, si Daddy Frankie as a DJ. Maraming request.
Ganon lang po doon mga ka-Daddy Frankie yung point. So, ang nakita ng mga tao kay JJ kasi nag-aantay tapos wala kang may marinig na nanghihingi siyang direct to the point kay Daddy Frankie nang humingi, Daddy Frankie, pwede ba ako mag-request na yung aking lalamunan tuyo na? Ano yon? Pwede makahingi ng pambili ng sigarilyo? Diba? Pambili ng alak? Wala. Pero kung si Ansing yun, mga ka-idol, sure ako manghihingi yun. Baka isang case pa ang ibigay ni Daddy Frankie. Dahil nasabi nyo na nga, na-hypnotize. Talaga ba? Pero why? Na nagtiwala ang mga tao kay JJ dahil sa pinapakita niya na even sa kaya magsalita. Si Oliver, si Daddy JJ na malumanay, yung feeling mabait, down to earth ang kanyang kasagutan, how the way siya sumagot kay Daddy Frankie, kahit medyo nakakautal-utal, pero nandun pa rin yung respeto. Punto por punto. Hindi sama kay Ansing, sabi ko nga noon pa, hindi pa nga tapos ang tanong, hindi pa nga tapos ang tanong ni Daddy Frankie, tapos na ang sagot ni Ansing. So, ganun lang po doon doon sila nagkumpara. Why nakapagsabi ang karamihan mas safe si Oliver kaysa kay Ansing. Kasi si Ansing, lahat pagsasamantalahan hanggat may makukuha siya. Ganun ang ugaling tuso na mayroong kapatid si Olivera. Pero kung mag-base naman na tayo dito kay JJ, lagi siya ikakaayos, ikakaganda, makatulong man lang kay Oliver. Yun ang lagi-lagi niyang yung kanyang request na gulong-gulong, kurong-kurong, gulong-gulong, o kulong-kulong ba yun? Gulong-gulong na tuloy. Yung kulong-kulong, nag-request siya kay Daddy Frankie na kahit paano makatulong din sa kanilang dalawa ni Oliver in case of emergency. So yun ang point mo mga ka-idol. Why na si BPM ata yung nag-voice out na mukhang pera si JJ na nanood ako sa mga commentator na maraming nag-disagree dahil hindi nila ito nakitaan na si JJ ay mukhang pera. So yun po ang doon po mga ka-idol kung kinumpara ng mga viewers, supporters between the Ansing and JJ na mas maraming nagpabor kay JJ. Kahit si JJ busy sa trabaho pero kanyang panindigan to help brother umiiral, umaarangkada na ang plano niya, ang pagtulong niya ay direct to the point. So yun lang po doon mga ka-Daddy's Frankie na hindi sumang-ayon talaga yung mga viewers, supporters na mukhang pera. Hindi sila naniniwala na mukhang pera si JJ. Mukhang pera pa si SMBS. So, ganun po doon mga ka-idol. Kahit paano, less hindi naman maiwa. Lahat tayo. Mabuti pa nga yung DSWD, upo-upo lang pag at the end of the month, 13th day of the month, may kwarta, may pera. Pero yung katulad po namin yung mga yung mga normal lang ng Pilipino, kailangan talaga magsekripisyo, kailangan talaga tulo pawis, kailangan talaga matitigan ng araw to earn money. Ngayon po ang trabaho ng construction workers. Mga ka-idol, yung po ang doon po mga ka-idol. If you are construction worker, nasa kagalagitnaan ka ng kalsada, okay lang sana kung nasa gagawa kayo ng mga building, maano kayo ng araw, hindi kayo masisikatan ng araw, how much kung nasa kalsada ka. Diba? Lalo ngayon, sobrang init ang panahon. Anong mga nakaraang summer? So, hindi po, mahirap po to earn money po mga ka-idol.
Kung ang katrabaho nyo katulad kay JJ as a construction workers. So, yun po, doon po natin kahit nahihirapan si JJ, pero hindi siya nagrereklamo sa buhay kasi yun ang gusto niya. I remember ko lang, naalala ko ng mga idol nung buhay pa ang lulu ko, na sabi ng lulu ko sa akin, mag-aral kayo ng mabuti. Ang pag-aaral, may graduation. Kung hindi kayo mag-aral, forever kayo mahirap hanggang kayo'y mamamatay. Kaya doon ko mga kaibigan, hindi ko yung nakakalimutan ang sinabi ng aking lolo. Sabi pa nga niya, hindi kami, hindi ang nanay nyo, hindi mga tito nyo ang gumagawa ng journey ng buhay nyo, kundi kayo. Kayo ang pipili kung anong gusto nyong buhay. Kung gusto nyong marami ang buhay, mag-aral kayo ng mabuti. Kung gusto nyong kahirapan, huwag kayong mag-aral. Magbulakbol kayo. Kung gusto nyong yan ang laging takbo ng journey ng buhay nyo, kahirapan, huwag kayong mag-aral. Huwag kayong gumawa ng diskarte. Antay na lang kayo kung anong mga blessings ang dumating sa inyo. Yun po ang sabi ng aking grandfather na laging nakanoted sa isipan ni Kuya SMB. So lahat may diskarte. To earn to earn money ng mga tao sa atin dito sa kakayahan ng tao, mga kaidol. Hindi nasusukat ang tagumpay ng tao sa edukasyon. Nasusukat ang tagumpay ng tao sa diskarte. Pero mas maigi, mas mainam kung mataas ang edukasyon tapos madiskarte, puputok talaga na ikay magtatagumpay punto por punto. Pero tulad kay JJ as a construction worker, pero hanggang doon lang magtatrabaho, to earn money, sahod, bili kung ano pangailangan, trabaho, kasi yun ang kaya. Pero kahit gano'n ang kanyang pangugali, hindi siya nagrereklamo kay Daddy Frankie. Nag-aantay siya. Kung example, nag-request siya ng kulong-kulong ba yun, o gurong-gulong sa ating sidecar. Kung anong desisyon nun ni Daddy Frankie, siguro nag-aantay. Hindi yung kay tulad kay Ensing na yung motor gusto niya ora-orada. Di ba? Simula naman yung motor. Mas maganda yung pagtanggal nga ng kawayan. Mas maganda daw yan, Daddy Frank, kapag may motor. Siningit ang motor talaga. Kung ako kay Daddy Frank, hindi mo kailangan doon motor. Hindi kailangan doon ng motor, Ang kailangan doon backhoe. So, alam naman natin na napirahan doon si Daddy Frankie. Ilang libo, 5,000, 7,000, pati nga si Ansing nagtatanggap na binabibigyan ng 500. Dapat hindi pirahin. Backhoe ang binigay mo kay Ansing. Para pati sama pati yung bahay nila, backhoein na rin. Yun po sana. So, yun po natin na yun ang naging dahilan kung bakit mga ka-idol hindi naniniwala ng mga supporters, mga sponsors, na nagsabi na mukhang pera si JJ. Dahil hindi po ito napakitaan ng St. Thomas kung sasakit. Hindi nagpakita ng St. Thomas. St. Thomas, ang pang-ugali ni JJ na siya ay mukhang pera. Tama ba ako? Sa mga nandyan, don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya SMB Vlog, and share and point notification para laging updated kung may live si Kuya SMB. Mag may live si Kuya SMB 8:30 to 9 or depende 9 or depende sa pag-out ng work ko, magla-live ako ng 1 oras. Samahan po kayo, good vibes lang po tayo. Samahan natin ang kahit paano mayroon po tayong banding, magkwentuhan, usapan. Yun lang doon po ang point ni Kuya SMB. Tapos po yung pong mga ka-Daddy Frankie, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan, i-share na rin. Tapos, ayan, si SMB, mukhang pera yan. Natagoy talaga ba? Saka ambition lang po ni Kuya SMB, mga ka-idol, magkaisa, magtulungan. Ayaw ko ng mga toxic. Away na, sabi ko, dito ako kay Daddy Frankie kasi tahimik. Walang masyadong, personalan yung ganun. Ayaw ko yung mga ganun. So why na
nandito kami, we are here, magkaisa, magtulungan, maging solido at pulido, ang Daddy's Frankie community sa tulong po ninyo. Kung ano man ang mga pinapakita na attitude ni Ansing, so hindi ko alam kung anong grupo, kung anong tribo mayroon, saan galing si Ansing. While yung kanyang mga kapatid, sobrang bait din naman, lalo si Oliver, si JJ, ang kanilang nakakausap ni Daddy Frankie, yung mabait, sobrang yung approachable, maayos ang kanyang pag-approach, maayos ang pakipag-usap nila punto por punto kay Daddy Frankie. Si Ansing lang talaga ang nagbigay itim na kulay, grounded, sa kanyang attitude na pinapakita na hindi na tama, hindi na tao, ang kanyang pinapakita. Sana sa mga ganyang attitude, dahil may nagmahal naman sa kay Ansing, sana paki-advise na lang din ng asawa ni Ansing na pakipayuhan si Ansing na hindi yung tama ikumpara kay Ansing, ipakilala kay Ansing kung ano ang tama at mali. Hindi yung ura-urada. Sana na ang ibang supporters din doon din sumusukat sa kapabayaan ng asawa ni Ansing, kasi kung walang kapabayaan na nangyari sa asawa ng pamilya ni Ansing, hindi ganong attitude ang pinapakita ni Ansing punto por punto sa social media, na parang nakikita mo naghihikahos, parang nakikita mo wala nang makain si Ansing, parang nakikita mo nako, grabe yung pangailangan Ansing. Yung ganon, hindi yung simpleng lang na kapag interviewin siya ni Daddy Frankie, ang kanilang pag-uusapan about lang sa buhay ni Oliver. Punto po kung pangailangan ni Oliver, yung gamutan ni Oliver, anong way dapat para ma-maintain, para maging maayos, at the end of the day, gumaling si Oliver. Ang problema kay Ansing, laging sinisingit ang pangangailangan ng pamilya niya punto por punto. So, yung po ang pinakamahirap mga ka-Daddy's Frankie. While si JJ naman, kung ano lang ang ni Daddy Frankie, kung ano ang utos, yun ang sinusunod. Ngayon, nag-request naman siya about sa motorcycle na mabigyan siya kahit paano makatulong din sa paghahanap buhay nila pang araw-araw. So doon napagbigyan ni Daddy Frankie ang kahilingan, pero hindi ngayon, baka pinapa-inquire muna siya mga ka-idol. Inquire muna sa mga may nagbibenta. Sabi naman ni JJ na mayroon daw 10,000. So, alam ko mas more pa, so mas malalo kung marinig yun ng mga malalaking sponsors, siguro mas more pa, baka brand new ang ibigay kay Oliver, o kay JJ, punto por punto, kung may makita na sinseridad at may paninindigan ang brother ni Oliver na si JJ sa pagtulong sa kanyang brother na maayos at magamot at mapagaling ito punto por punto. Ayan, sa mga nandyan mga ka-idol, again, sa mga salamat sa lang yung kasubay kay Kuya SB Channel. For ako mga ka-idol, sa nangyaring issue na narinig ni Kuya SB, nabasa sa comment section, na mukhang pera si JJ. Para sa akin, hindi ko pa naman nakitaan si JJ nang hingi ng pera, cash. Agad ang hiningi and ang first request ni JJ yung sidecar. Yun lang po ang first request, hindi pera. Kasi kaya naman na to earn money. Ang kailangan lang niya yung tutulong to earn money, like tricycle, kung ano pa man dyan. That is a big point. Yun din po sa gobyerno, like dito sa gobyerno ng Pilipinas, hindi cash assistant ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao, trabaho. Kasi ang trabaho kapag tuloy-tuloy, feedback yan, katumbas yan sa lapi. Kapag cash assistant, ang ibibigay mo, 3 days, 5 days, hanggang 5 days, 3 days, hanggang dun lang. After 5 days, gutom na naman ang mga Pilipino. Yun po ang dapat. Kailangan, hindi cash assistant ang dapat itulong sa mga taong kailangan tulungan, kailangan maghagilap, kung ano ang dapat para hindi magutom uli, hindi maranasan uli, at may a source of income ang isang mahirap. Katulad kay JJ, hindi pera ang kanyang hiningi, kundi pagkakitaan kung paano siya kumita ng pera. Yun ang the best way sana ginawa ni Ansing, na sana mas marami ang matutulungan, mas marami ang tutulong kay Ansing, mas maraming maaawa kay Ansing
kung ganung utak ang kanyang pinairal na hindi niya kailangan ng pera kundi kailangan niya pagkikitaan ng pera punto por punto. Oo nga, nandun yung point, yung baboy. Pero nagpakita sa gilagitnaan, pero nagpakita sa negatibo na gusto niyang ibenta ang baboy. So it means hindi sa sinseridad sa ginagawa niya. Umaasa pa rin kay Daddy Frankie. So why na ako, hindi ako naniniwala na si JJ, for me, kasi lahat naman tayo, kanya-kanyang para sa akin, hindi ako naniniwala kasi wala pa akong nakita ang grounded na humingi si JJ direct kay Daddy Frankie ng kwarta. Kung ano man during the live, kung ano man nakita natin na maraming nagpapalipad, blessings na po yan. Pero hindi po yan hiningi ni JJ, kundi kusang binigay ng mga sponsors at followers ni Daddy Frankie sa pagmamahal nila kay Oliver, sa pagmamahal nila kay Daddy Frankie, nabigyan ng blessings si JJ punto por punto. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-idol. Para tumatigil na si Kuya SMB. Hanggang dito na lang po tayo mga ka-idol. Salamat na lagay na dyan nakapanood sa aking premiere ngayong umaga. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado punto por punto, pak na pak and full na full. Sa pagpasok, don't forget to subscribe this YouTube channel. Kuya SMB, God bless. Mabuhay po tayong lahat. Love you.